Hi, hello, mabuhay everyone! I'm Jewel Sushi Guevara and this is my vlog number 2. Sa video ito ay makikita nyo sina Dave Balik, Diana Infante, Chelsea Mizerongon, and Daniela Gelio. Sa video ito ay ating tatalakayin ang mga karanasan ng LGBTQ+. Ngunit bago yon ay atin munang alamin ang pinagkaiba ng sex sa gender. Ang sex ay tumutukoy sa biological at pisikal na katangian ng tao, babae o lalaki. Ito ay nakabatay sa reproductive organs at chromosomes ng tao. Samantalang ang gender naman ay tumutukoy sa panlipunang konsepto na nauugnay sa gampanin, kilos at pagkakakilanlan ng tao. At ito ay maaaring hindi tugma sa ating sex. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa at alamin na natin ang mga karanasan nila. Hello everyone! Ngayon ay narito ako kasama ang ating guest na isang miyembro ng LGBTQIA+. At ngayon ay ating aalamin ang kanyang opinyon patungkol sa aking mga katanungan. Una, bilang isang member ng LGBTQIA+, paano mo na-handle lang yung sarili, lalo na sa lagay ng estado natin ngayon? Wala. Just be a normal person. Respectful and calm. Tao ka pa naman. Wala namang magbabago kung ano talaga yung nasa puso mo. Next is, bilang kasapi ng LGBTQIA+, may na-encounter ka bang mga pang-aabuso? I think there are some, but I don't really notice it much. So, paano mo yung na-overcome? Parang hinayaan ko na lang sila sa opinion nila. Let them say what they wanna say. How about sa sa pamilya? Hindi nila alam. Di ko sinabi sa kanila para may thrill yung buhay ko. Knowing that I'm hiding something behind their backs. So, next is, anong solusyon yung ginawa mo para magpatuloy pa rin sa buhay kahit ganun yung sinasabi ng ibang tao? Just be a person. But, do what I usually do. Not minding others' business. Ganon. Respeto na lang siguro sa opinion ng iba. Yun lang. And last, anong masasabi or mapapayo mo sa mga ibang kasapi pa ng LGBTQIA+? Ito makinig kayo. Wag lang sigurong magpapa-apekto sa masasama na sabihin ng iba. If you love yourself enough and you truly accept who you are, you don't need validation talaga from others. Ganun. Love yourself. Ganun. And so what do you consider yourself as? I am 100% lesbian. So yun lamang. Maraming salamat sa iyong maikling oras at sa oportunidad na ikay ma-interview namin. Walang anuman. Thank you. Bilang isang member ng LGBTQIA+, paano mo nakahandle yung self mo, lalo na sa lagay ng estado natin ngayon? With English, we're living in the world that discrimination is very common. I think how I able to handle this problem first is I don't mind those problems because I must be focused on myself, not others' opinion. Because if you able to listen about the people who's trying to put you down, then you gonna live up yourself. You cannot able to live up yourself in our community, in this world. Thank you. Noong bata pa ako, siguro yung na-experience ko na inaabuso o binubuli ng mga kaklase. Pero ngayon, hindi ko na masyado na-experience, lalo nag-aaral ako. Paano kung naabuso, kung nabuli ka, paano mo siya ma-encounter? Paano ko siya ginandol? First, ko siya ginandol, wala ko na lang ginamain kay common ginman na siya daan nga katabo sa aton nga ginabuli. Pero kung harm na gid siya nga tama naging ka physical ang ginimo sa akon, then dara nagko-grammatic action which is masugid ko sa akon nga mistra or sa akon mga parents. Anong solusyon yung ginagawa mo para magpatuloy pa rin sa buhay kahit gano'n yung sinasabi nila? Be humble, and I'm always telling myself na you
you didn't need their perceptions, because as long as you know what you're doing, alam mo yung ginagawa mo at sa tama ka, siguro isa yun sa mga strategy na ginagamit natin upang hindi tayo nakakasakit ng ibang tao. Tapos mahambal man sa imo nga mga kasapi man sa mga members ng LGBTQ. Ang masasabi ko lang, dapat pairali nila yung respeto, kasi yung respeto talaga yung talagang kailangan natin. How we can gain respect or how we can have respect if we don't even respect ourselves. First is we have to respect ourselves, and then let the people respect you because of your actions. Thank you. Ano ka nga kasarian sa LGBT? I'm a lesbian. Okay, so first question. Bilang isang member ng LGBTQ, paano mo nahahandle yung self mo, lalo na sa lagay ng estado natin ngayon? Well, based on my, pwede ka English na. So, based man sa community nga ginagas around sa kon, why man discrimination and such. So, it's better lang sa kon nga mag-show sa nga kon na self. Kadua, bilang kasapi ng LGBTQ+, may na-encounter ka bang mga pang-aabuso? If oo, paano mo ito na-overcome? Why man guro pang-aabuso gid, like hindi man gid sa abuso gid, pero like mga sunlog amo man lang na. Okay lang sa kon kay hindi man gid sa hurtful nga sunlog. How about sa pamilya mo? Ang family ko, why man gid nila nabaton dayon kay daw gin-force pa nila ko magkadto sa church and stuff. Amo man lang na. Anong solusyon yung ginawa mo para magpatuloy pa rin sa buhay kahit ganun yung sinasabi ng iba? Well, for me, I learned how to accept myself. Kay amo ko nimo hindi ko man pwede i-change ang kaugalingon ko para lang sa ilang satisfaction. And lastly, anong masasabi mo or mapapayo mo sa mga ibang kasabi pa ng LGBT? Just be yourself lang, kay sa aton nga generation subong ang mga tao they slowly accept us naman kung sinota kag ang aton nga sexuality. Okay, ganyan, salamat. Ay, good afternoon. Pwede ka naman may interview. Afternoon, pwede man. Ang mo nga gender sa LGBTQIA+. Bye. Okay, thank you. Bilang isang member ng LGBTQIA+, paano mo na-handle ang self mo, lalo na sa lagay ng estado natin ngayon? Napabayaan ko lang. Bilang kasapi ng LGBTQIA, may na-encounter ka bang abuso? Is Amira. If oo, paano mo ito na-overcome? Pinapabayaan ko lang sila. How about sa family mo? Why man sila, kay boto man sila sa kon. Anong solusyon yung ginagawa mo para mapatuloy pa rin sa buhay kahit ganon yung sinasabi nila? Ano tabi? Anong solusyon yung ginagawa mo para magpatuloy pa rin sa buhay kahit ganon yung sinasabi nila? Lang. Wala man. Balasang imo nga way para lang kung di ba kung sabi ka na bully kanila, tapos ginayin mo? Pabayaan ka lang eh. Okay lang. Anong okay sumbag lang. ko sila Okay man na sili mo? Oy. Anong mapapayo mo or masasabi mo sa mga ibang kasapi pa ng LGBTQIA? Padayon lang sila nga, hindi sila pamati-mati sa iban kay iyang ilam na Japon yang ginobra. Okay. Thank you. Well, since I was a kid, I already know myself and already discovered myself, and I recognize myself as a bisexual. And so, what are the challenges that I overcome? Well, I think ang mga challenges can overcome ko is my self-confidence. Now, sometimes I have a lack of self-confidence, but somehow natuan siya kung paano ko siya i-develop o paano ko i-stand ako self sa kadamaan kag magtindog sa kadamaan nga may self-confidence kag makatulong.
challenges lang nga natubang ko is my self-confidence because sometimes I have a lack of self-confidence when kung gatubang sa damo tao, but somehow tunan ko kung paano ko i-develop ako self, paano ko magtindog sa kadamaan nga may self-confidence kag ipakita sa damo nga tao at kung sino. Thank you. Hi guys! Ako nga pala si Liana Nadine Infante. So ayun na nga, natunghayan natin iba't ibang karanasan ng iba't ibang kasapi ng LGBTQ. Iba-iba ang kanilang karanasan, ngunit sa iba naman na eksperyensyahan ang pang-ubuso o di kaya natatakot na ipakita ang kanilang sarili, ay huwag kayong matakot na ipakita ang tunay na kayo. Ang inyong pagkakakilanlan ay hindi dapat maging dahilan ng takot at pang-abuso. Kayo ay may karapatang mabuhay ng may dignidad at respeto. Huwag lang kayo mawala ng pag-asa dahil may mga taong handang tumulong sa inyo. Maging matatag, malakas lang kayo at maging totoo lang kayo sa inyong sarili. Yun lamang po, kami ang group to. Salamat sa inyong pakikinig.